Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. Panibagong reaction video na naman po ating pong gagawin ngayong araw na to. Mula po ito kay John Reps. Ang title po nito, Grupong HTS naglunsad ng atake sa Alawite. France hinabol at hinarang ang Russian aircraft. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Muli na namang sumiklab ang digmaan sa Syria sa pagitan ng HTS kontra Alawite, kung saan naglunsad ng airstrike ang HTS at tinodas ang mga sibilyang walang kalaban-laban. Grabe. At sa ibang balita naman, isang kahangahangang pagpapakita ng pangako at katatagan ng Philippine Coast Guard matapos itong makipagpatintero sa isang barko ng China Coast Guard sa kabila yan ng masamang panahon, hanggang sa matagumpay na maharang ang iligal na pagtatangka ng China Coast Guard na makalapit sa karagatan ng Zambales. At sa ibang balita, hinaras ng Russian Su-35 fighter jets ang isang MQ-9 drone ng France sa bahagi ng Eastern Mediterranean, kaya't ang France ay gumanti din at hinarang ang eroplano ng Russia gamit ang kanilang Rafale fighter jets. Grabe yun, ha? Muli na namang sumiklab ang sagupaan sa Syria sa ilalim ng HTS na bagong Islamist Authority ng bansa at mga armadong Alawite na loyalist ng rehimeng Assad sa kanlurang baybayin ng lungsod ng Latakia sa Syria, kung saan higit sa 180 katao ang natodas sa loob lamang ng 2 araw nilang sagupaan. Grabe. Nagsimula ang kanilang sagupaan nang subukan ng mga puwersa ng gobyerno na hulihin ang isang wanted na tao malapit sa Jable. Ngunit tinambangan ang mga ito ng Assad loyalist o grupong Alawite at doon nagtawag ng reinforcement ang HTS, kaya't maraming Alawite ang natodas. Ang HTS o Hayat Tahrir al-Sham na pinamumunuan ni Julani ay dating mga rebelding grupo na kasapi ng Al-Qaeda na namumuno na ngayon sa Syria matapos nilang mapabagsak ang rehimeng Assad noong December, at ngayon ay nangangako na pag-isahin ang Syria. Ngunit marami pa rin ang ayaw sa pamumuno ng mga ito, tulad ng mga Christians, Yazidis, Druze at Alawite. Marami sa mga militar ng rehimeng Assad noon ay mga Alawite na humahawak ng mga nangungunang posisyon sa hukbo at mga ahensya ng seguridad. Marami sa kanila ang sumuko noon, ngunit marami rin ang ayaw sumuko sa HTS, kaya't ngayon ay nakikipaglaban ng mga ito sa HTS. Ang masaklap dito ay tinutodas na ngayon ng HTS ang mga sibilyang Alawite Arab tulad ng mga farmers at iba pang kalalakihan. Grabe, no? Yun po ang pinakamasaklap na ginagawa ng iba, no, na pati yung mga inosente talagang dinadamay nila, no. Hindi po makatarungan yan, syempre mga walang kinalaman yung mga yan, mga civilian. Pero meron talagang mga ganyan mga tao na walang pakialam, basta lang mairaos po nila ang kanilang kagustuhan. Wala namang mga armas. Mula sa 70 tinodas ng HTS hanggang sa naging 180 sa loob ng 2 araw nilang bakbakan, at patuloy pa umanong tumataas ang bilang ng mga todas na Alawite dahil sa mga airstrike ng HTS. Malamang na mapapaisip ka, kabayan, kung paanong nakakagawa na ng airstrike ang HTS. Ang HTS ngayon ay marunong nang magpalipad ng mga helicopter at eroplano, kaya't nakakapagsagawa na ito ng airstrike sa kakaibang pamamaraan. Gumagamit ang HTS ng MiL-Mi-8 Soviet helicopter at mano-manong hinuhulog ang mga unguided bombs sa mga posisyon ng kalaban. Grabe, ang nakakatakot no? Mano-mano yung paglapag nila. Grabe, no? Para-paraan nga naman, no? Grabe yun, ha? Oh, mano-mano. Gamit ang HTS ng MiL-Mi-8 Soviet helicopter at mano-manong hinuhulog ang mga unguided bombs sa mga posisyon ng kalaban. Grabe, no? DIY talaga, no? Baka nga, ano, no? Wala ring proper training tong mga to na magpalipad ng helicopter at ng mga eroplano, no? Pero nagawa pa rin nila. Siguro nag-YouTube na sila. Nag-tutorial lang sa YouTube itong mga to, no? Pero tinan nyo, no? Para-paraan talaga. Isipin nyo, mano-manong hinuhulog. Delikado yun, no? Yung ginagawa nila, mano-mano nilang binabagsak yung, ano, yung missile. Grabe, no? Ang nakakatakot dito, mga kabayan, ay wala itong mga aparato para ilak ang mga target o i-guide ang mga bomba patungo sa target, dahil hinuhulog lamang nila ito kapag tumapat ang kanilang helicopter sa itaas ng kanilang target. Kumbaga sa
bali-bali, no? Ganun po yung ano nila, no? Tamaan kung tamaan, sino tamaan, bahala na, parang ganun. Siyempre, walang guide eh. Kumbaga, kapag isipin mo, no, pag tumapat sa kanila ihuhulog, siyempre, mag-iiba yung trajectory nun eh. Lalagpas yun, di ba? Kailangan, di ba, yung, alam niyo na, di ba, yung science niyan, dapat, pag medyo malapit na mabilis yung takbo mo, dun mo ihuhulog. Basta, kung walang tracker talaga, ay may madadamay talaga sa ginagawa nila na yan. Maling-mali ang ginagawa nila, pati po yung mga sibilyan madadamay. Kaya't bahala na si Batman sa mga tatamaan nito. Grabe! Maraming mga sibilyang alawite ang humingi ng tulong sa Russia at Israel upang pigilan ang pag-atake ng HTS sa kanila. Ang Russia na mayroong base militar sa Syria ay wala pang tugon sa ngayon, habang nilinaw ng Israel na magsasagawa lamang sila ng opensiba laban sa HTS kapag pinakialaman ng mga ito ang Druze. Ganun talaga, syempre may mga sari-sariling gera ring inaatupag yung mga bansang yan. Hindi sila basta-basta makaka-responde sa mga yan, di ba? Lalo natin dong Israel, di ba? May gera pa yan. Yung Russia, meron din silang gera sa Ukraine. Kaya ganun, no? Kaya may ganyang mga deal. Real talk po yan. Ng opensiba laban sa SCS kapag pinakialaman ng mga ito ang Druze. Ang ilan sa mga Druze sa Syria ay mayroon ng mga armas ngayon at itinataas ang mga watawat ng Israel sa ilang bahagi ng Syria bilang pasasalamat sa Israel. Samantala, makikita naman sa muka ni IDF Chief of Staff Herzi Halevi ang lungkot matapos itong magbitiw sa pwesto kasama ang iba pang mga opisyal ng militar. Masama ang loob ni Halevi dahil sa kanya isinisisi noong lumusob ang Hamas noong October 7 at wala umanong agarang aksyong ginawa si Halevi. Matagal umanong dumating ang reinforce ng IDF kaya't umabot sa 1,200 na mga sibilyan ang tinodas ng Hamas. Matagal na sanang umalis sa pwesto si Halevi dahil tinatadtad ito ng pasalitang pag-atake ng ilang mga opisyal at mga ministro ng gabinete, maging ang ilang mga pamilyang namatayan dahil sa kanya umanong kapalpakan. Ngunit nagpatuloy si Halevi sa kanyang trabaho at siya ang namuno sa operasyon ng IDF kung saan sunod-sunod na mga airstrike ang isinagawa ng IDF hanggang sa madurog ang mga gusali sa Gaza. Habang patuloy noon ang mga bakbakan, ay walang takot na binibisita ni Halevi ang mga tauhan nito sa Gaza at maging sa Lebanon. Ganun talaga kapag nasa katungkulan ka. Kahit anong pang sabihin ng iba, kailangan mo i-diretso ang iyong katungkulan. Kasi sinumpang tungkulin mo yan lalo pag nasa nasa ganyang sitwasyon ka. At ngayong kalmado na ang Israel ay doon na naisipan ni Halevi na oras na umano para bumabasa sa pwesto. Pinasalamatan naman siya ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, kaya't sa ngayon ang pumalit sa kanyang pwesto ay si Eyal Zamir. Ngunit ilang araw lang ang nakalipas ay sunod namang nagbitiw sa pwesto si Daniel Hagari. Ginampanan ni Rear Admiral Daniel Hagari ang kanyang tungkulin bilang tagapagsalita ng IDF sa panahon ng pinakamasalimuot na digmaan sa kasaysayan ng bansa. Si Hagari ay dating commander ng Elite Naval Force ng Israel na kilala bilang Shi'ite 13 bago ito naging spokesperson, at isa sa mga tinitingnan na dahilan ng pag-alis nito ay dahil sa hindi nila pagkakaunawaan ni Defense Minister Katz na hindi umano pumirma para umangat ang ranggo ni Hagari. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa isang kahangahangang pagpapakita ng pangako at katatagan ay matagumpay na napanatili ng 44 meters BRP Cabra ang posisyon nito sa pagsubaybay sa China Coast Guard vessel na 3105 na may sukat na mahigit sa 130 meters ang haba sa kabila na masamang kondisyon ng dagat na may taas ng alon na lampas sa 3 hanggang 5 metro. Palakpakan po natin ang ating mga mga PCG. At lahat po ng ating sandatahang lakas na ginagawa po ang lahat para ipagtanggol at itaboy po natin ang China dyan sa ating EEZ. Hindi po biro ang kanilang ginagawa, sinabi po dito na delikado po at matindi po ang alon, pero nandyan pa rin sila para harangin yung mapanakop na China na yan. Kaya sobrang kudos po sa mga PCG po natin.
Epektibong napanatili ng BRP Cabra ang mas malaking barko sa layong mahigit sa 95 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales na pinipigilan ng paglapit nito sa baybayin. Ang angas, no, kung nakikita nyo na nakakilabot, no, ang liit ng barko natin, tapos ang laki nung sa China. David and Goliath po ang datingan po, no, kaya sobrang kudos talaga sa ating PCG na totoong nagbubuwis po sila ng buhay araw-araw dyan sa ating EEZ, no? Hindi po biro. Patuloy na hinaharang ng Philippine Coast Guard ang iligal na presensya ng China Coast Guard na binibigyang diin na ang kanilang mga aksyon ay lumalabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Nilinaw ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaban na ang deployment ng Philippine Coast Guard vessels ay naglalayong patuloy na pigilan ang China na baguhin ang status quo at gawing normal ang labag sa batas na presensya nito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nananatiling matatag ang Philippine Coast Guard sa paninindigan ng pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyaking walang isang pulgada ng teritoryo ng Pilipinas ang isusuko sa anumang dayuhang kapangyarihan. Naninindigan ang Philippine Coast Guard sa kanilang misyon na pangalagaan ang karagatan ng bansa at tiyakin ang seguridad ng mga mangingisdang Pilipino. Na which is dapat lang na pagtanggol natin yan, ating EEZ kasi sa atin yan. At yun din, yung mga mangingisda natin ang dapat nakikinabang sa ating sariling teritoryo. Sila dapat ang malayang nakakapangisda dyan, diba? At hindi po nakukuha ng kung sino mang dayuhan ang ating EEZ. Sa syempre malaking kudos din sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi siya lang talaga ang ating presidente na na maigting ang paglaban diyan sa China na gustong sakupin ng ating mga teritoryo na yun nga yung sinasabi ko, no, na kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang ating presidente, kung yung nakarang administrasyon na bumiyahin na ngayon doon sa Hage ay wala po, makukuha ang ating teritoryo at yun nga, matutuluyan na tayo maging probinsya ng China. Pero ngayon po, no, ramdam natin ang masigasig na presidente natin na ipaglaban ng ating EEZ na pinapangako niya na ni square inch ay walang makukuha ang mapanakop na China. At dapat lang po talaga na wala silang makuha, no? Ulit, dahil alam naman po natin yung malapit po sa Pag-asa Island ay nakuha po yun, diba, ng China at ginawa nilang military base, no? Na sana wala na pong makuha sa atin dahil sobra na ang ginagawa sa atin ng China. At dagdag na balita mga kabayan, isang MQ-9 Reaper drone ng France ang hinaras ng isang Russian Su-35 fighter jet sa Eastern Mediterranean na tinatawag ng France na isang unsafe at unprofessional na pag-uugali ng Russia. At makalipas ang ilang araw ay gumanti naman ang France sa isang Il-78 airlifter ng Russia kung saan hinarang at binuntutan ito ng kanilang Rafale fighter jets dahil pumasok umano ito sa airspace ng Estonia. Grabe, no, nagkakainitan na talaga. At napansin nyo, no, yung Russia, parang kaugali niya yung China, no, talagang magkakampi nga silang bansa, no, kung tutuusin. Pare sila ng diskarte, pumapasok ng teritoryo na may teritoryo. Ayan, diba? Gumanti ngayon ng France at talagang binuntutan sila at kumbaga pinalayas din sila sa sariling EEZ ng France, diba? Mali kasi talagang ginawa dito ng ng Russia. Rafale fighter jets dahil pumasok umano ito sa airspace ng Estonia. Yes. 055 coming. Yun lang po nung ating po nagawa ng reaction video, napakagandang video na to ni John Reps. Huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe po sa kanyang channel. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Anong komento niyo po sa ating napanood? Comment niyo po sa baba. Huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe po dito po sa ating channel. Till next time, mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.